Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, wala kang katulad, at ika'y nag-iisa. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita,
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin,
Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po muli ay nagpapatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po ako magsimula ay hayaan niyo po munang bumati po ako sa lahat ng ating mga tatay o mga ama ng tahanan ng Happy Father's Day. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat po ng inyong ginagampanan tungkulin sa ating mga tahanan, sa inyong mga tahanan. Patuloy po na kayo ay palakasin at gabayan ng ating Panginoon. Amen. And sa nakalipas po na mga linggo ay nakita natin or napag-aralan natin ang mga naisulat or kwento sa buhay ni David at kung paano po siya tinutulungan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. Sa nakaraang pag-aaral po ay talagang nakita natin kung paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay ni David sa panahon na siya ay talagang tinutugis ni Haring Saul. Matagal na panahon na po na ang kwento ni David ay paulit-ulit na po nating narinig mula ng siguro mga bata pa ang ilan sa atin. Napapakinggan na natin ang mga kwento, magagandang kwento about sa life po ni David. Lalo na po sa panahon kung saan pinakita doon kung paano
gumagalaw or kumikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyong ipinagkaloob sa amin upang muli ay makapag-aral kami ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay sa amin, ng iyong banal na spirito na maintindihan, maunawaan namin at maisabuhay namin ang bawat salitang aming maririnig mula sa inyong aklat ng Biblia. Gabayan niyo po ako, Panginoon, at patuloy na bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa lahat ng mga aral na maaari naming makuha o matutunan mula sa inyong mga salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan ko sa, ah, actually, sa dalawang chapters. Isinama ko na po yung huling chapters for this month at yun po ay ang chapter 25 and 26. Pero ang may mga pagkakatulad po kasi sa mga nakwento dun sa mga chapter po na ito. Sa chapter 24 po, nakita po natin dun kung paanong si David ay nagkaroon po siya ng pagkakataon na mapatay niya si Haring Saul. Sapagkat sa mga nakalipas po na mga pag-aaral natin, nakita natin na tinutugis ni Haring Saul si David. Kahit na parang ang daming dahilan na pwedeng sabihin ni David na or bakit ako gustong paslangin ng haring si Saul. Makikita natin na sa chapter 24, David spared King Saul. Kasi po, 'di ba, kung babalikan natin, nagkaroon po siya ng pagkakataon kung saan pwede niyang patayin si Haring Saul. Siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na gumupit or kumuha ng piraso ng robe ni Haring Saul. Kumbaga, pwedeng-pwede na niyang patayin si Saul pero hindi po niya ginawa. At sa pag-aaral po natin ng mga nakaraang linggo, nakita natin na may panahon kung saan si Saul ay humingi siya ng tawad kay David at si David naman ay pinatawad po siya ng humingi po ng kapatawaran itong si Saul. Pero sa pagkalipas ng ilang panahon ay naulit po ulit yung pagtugis po sa kanya. Pero yun pong pagkakataon na yun ay makikita po natin sa aklat ng unang Samuel, chapter 24, verses 3 to 7. Babasahin ko lamang po yun. Ano? Sabi po dito sa Tagalog, nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kaniyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kaniyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko sa inyo ang iyong kaaway at maari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Ito po yung first time na pwede nang magkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul or maghiganti dahil sa kanyang mga ginagawang pangtutugis or paghahabol para lamang mapaslang si David. Sa pangalawang pagkakataon po na si David ay merong pangyayari sa buhay niya na pwede na naman siyang muli na pumatay. Sapagkat sa chapter 25 po, jump po tayo doon, may isang taong ang pangalan ay Nabal ang nang-insulto po sa kanyang pagkatao. Sa kanyang galit po, summary lang po ito, sa kanyang
galit po ay pinlano niya na patayin si Nabal. Si Nabal po ay asawa ni Abigail na siyang nagmamay-ari ng maraming tupa at marami po siyang mga tauhan na humingi po ng tulong sa kanya si David sa pamamagitan ng pagpapapunta ni David ng kanyang mga tauhan upang tulungan sila sa kanilang pangangailangan. Subalit ang isinagot lamang po ni Nabal ay pang-iinsulto na sino nga ba si David at hindi niya ito tinulungan. Kaya po sa galit po ni David, pasya siya na patayin si Nabal. Pero sa pagkilos ng Panginoon, hindi po ito nangyari sapagkat ang kanyang may bahay na si Abigail ay gumawa po ng paraan para si David ay tulungan upang maiba ang desisyon na gagawin ni David. Kaya nung panahon na yon, doon po sa pangyayari na yon, makikita po yun sa chapter 25, sinabi po doon na sa verse 26, ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahira ng dugo ang iyong mga kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. Again, ang pangyayaring ito ay ibinigay na ni David sa kamay ng Panginoon ang decision, kaya hindi na niya po ito ginawang paslangin. Sabi po sa verse 32 ng chapter 25, sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpapatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag po kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan. At yun po ay ang pangalawang pagkakataon na si David po ay hindi niya pinili na siya ay maghigante sa taong si Nabal. And then in chapter 26, ngayon po, yung pag-uusapan po natin ay tungkol sa David spared King Saul again for the second time na matutunghayan natin na may pagkakataon ulit si David na patayin si Saul, pero ano kaya ang kanyang ginawa? So, dito po sa ating text po ngayon sa chapter 26 verses 1 to 12, hayaan niyo pong basahin ko para po magkaroon po tayo ng idea kung ano po ang mga nangyari. Sabi po sa unang Samuel chapter 26 verses 1 to 12. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gilbeya ang mga Zefeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kaburolan ng Hakila sa silangan ng Jesimon. Kaya't lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal na Israelita patungo sa ilang ng Ziph upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburolan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Heteyong si Abimelech at Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarvia, sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangang ulitin pa. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh.
Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mga binasa po natin ay bahagi lamang po ng mga pangyayari doon po sa chapter 26. At ang pangyayari po na yun ay makikita natin kung gaano kahaba ang pasensya ni David. So, makikita po natin na yung pong ginawa ni David ay kahanga-hanga. Ang title po pala ng ating mensahe sa araw na to ay Leave It Up to God. Leave it up to God. So, sa tatlong points po na makikita po natin, number 1, trust God's ways. In verses 1 to 7, marami po tayong makita doon na maraming temptations na pwedeng tingnan si David para gawin yung, kumbaga, uunahan na niyang patayin si Saul, pero hindi po niya ito ginawa. Sa ating buhay, maaring may mga panahon na dumadaan tayo sa iba't ibang temptations, especially kung dumadaan din tayo or dumadanas din tayo sa isang pangyayari sa buhay natin na mayroong nananakit sa atin, nagbibigay ng dahilan para tayo mag-alala bakit sila nagagalit, bakit tayo tinutugis. And then, may mga panahon na pwede tayong makasilip ng pagkakataon para tayo ay gumawa rin ng sarili nating pamamaraan para sila ay gantihan. Pero, sabi nga, trust God's ways. Kagaya ng ginawa ni David, hindi niya sinunod kung ano yung sinabi ng kanyang kasama na pwede na nating patayin si Saul. Abot kamay na eh. Nandun na siya sa tabi or sa harap mismo ng natutulog ni Saul. Let's watch out for temptations. Sabi sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Parang kung karaniwang tao na hindi nagbibigay ng honor sa Panginoon na gagawa siya ng paraan para iligtas tayo, pwedeng gumawa na ng sarili niyang pamamaraan yung taong ito para gumanti or maghiganti dun sa taong nananakit sa kanya. Pero kagaya po ng ginawa ni David, hindi niya po ito ginawa. Revenge can be done, but David did not do it. Parang hinayaan niya na ang Panginoon o ang Diyos or si Yahweh ang bahala para sa kanyang buhay. Hindi niya inilagay sa kanyang kamay yung paraan na pwede niya ito sanang gantihan. In Romans chapter 12 verse 19, it says, do not take revenge, my dear friends, but leave a room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. So yun yung pinangahawakan ni David, na ang pinagtitiwalaan niya ay yung pamamaraan ng Panginoon. Kumbaga, kahit sa kabila ng may kakayahan siyang gawin na gawin yung gusto niya or ipagtanggol yung sarili niya, pero gayon nga, hindi niya ginawa yung kanyang personal na kayang gawin. Kundi, ipinagkatiwala niya sa pagkilos ng Panginoon yung pangyayari na yun. We tend to give revenge to our enemy if we are being provoked. Whenever we are tempted to take things into our own hands, let God do His job.
hindi po tayo yung dapat na manguna sa pwedeng gawin ng Panginoon. At pagtiwalaan natin yung pamamaraan ng ating Panginoon. David decided not to kill King Saul because, number one, Saul is God's anointed king. Ginagalang ni David yung pag-anoint ng Diyos kay Haring Saul bilang isang hari. Kaya palagi niyang binabanggit na hindi niya dapat ilagay sa kanyang kamay yung pagpatay or yung paghihiganti or yung pananakit kay Saul sapagkat siya ay hinirang na hari ng ating Diyos. And number two, David decided not to kill King Saul because God himself will strike Saul. It is God's job to decide. Kumbaga, hinahayaan na lang niya na ang Panginoong Diyos yung gagawa ng paghihiganti. Kagaya nga nung binasa natin kanina na it is mine to avenge, says the Lord. I will repay. David learned to trust God with timing and details. Hindi siya nagmamadaling gumanti. Hindi siya nagmamadaling makaisa. Kahit na nandun na doon sa posisyon na pwedeng-pwede niya nang gawin yung gusto niya. Kung yung kasama nga niya, parang siya na mismo, si Abisai, siya na mismo yung gustong gumawa ng paghihiganti para lang talagang mapatay na nila si Haring Saul. Pero still, David trusted God's ways. Number two, trust God to protect you. Sabi dun sa binasa po natin sa verses 12 to 16, actually hanggang 12 lang yung binasa natin, pero isusunod ko na lamang po. Sabi po dun kasi, makikita po natin na pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner. Abner, naririnig mo ba ako? Ang sigaw niya ay dinig sa buong hukbo. Sumagot si Abner, sino kang nambubulahaw sa hari? Sumagot naman si David, hindi ba't ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok dyan upang patayin ng hari, ngunit hindi mo man lamang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyan ng tubig ng hari? Sa panahon na nalaman ni David at ng kanyang kampo na nandun lang sa kabilang tapat or sa kabilang dulo ang kampo ni Saul, nagkaroon na siya ng idea na magsugo para alamin kung ano ang kalalagayan or kinalalagyan ni Haring Saul. Kumbaga, inunahan na niya. Kaya nagkaroon po siya ng pagkakataon na dahan-dahang makapasok doon po sa kung saan nakastay si Haring Saul. At nagkaroon siya ng pagkakataon na malapitan si Haring Saul. At doon nga po, nakuha niyang makuha yung lalagyan ng tubig or yung water jug at yung kanyang spare or yung tabak. So, ibig sabihin, hinayaan ng Panginoon na mangyari po yun. And to think na si Abner bilang isang best soldier ni Haring Saul at meron pang mga 3,000 mga tauhan si Saul, hindi man lamang po sila nagising. Hindi man lamang po sila naabala sa kanilang pagtulog. At si David at si Abisai, nakalabas po sila dun sa lugar na yun nang walang nangyari sa kanila. Because it is God who protected them. Sabi nga, trust in God, not people. Kumbaga, si Haring Saul, masyado siyang naniwala dun sa kanyang mga tauhan na siya ay mababantayan ng mga ito at hindi papabayaan. Pero sa pagkakataon na nakapasok si David at si Abisai sa kanilang kampo, ay masasabi natin na hindi talaga dapat magtitiwala sa tao sapagkat yung taong kanyang pinagtiwalaan ay halos napabayaan po siya.
Kaya po, si David at sila Abisai, ipinagkatiwala nila na sila ay poprotektahan ng Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 146 verses 3 and 4, "Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing." So, mabuti ang ginawa ni David sapagkat sa Panginoon lamang sila nagtiwala na sila'y poprotektahan nito. Sabi nga, David and Abishai were able to leave the camp without waking anyone up. Imagine the 3,000 men na kasama po ni Saul. It's because God is watching or watching out for them. God is protecting them. Kaya po sa ating pong mga buhay, pwede rin po nating tularan yung ginawa ni David na ipagkatiwala lang natin sa Panginoon na siyang magpoprotekta sa atin. Kahit po marami tayong mga pinagdadaanan na sakit galing sa mga nangyayari na dinudulot sa atin ng mga ibang tao, pagkatiwalaan pa rin natin ng Panginoon na siyang magpoprotekta sa atin. Na hintayin natin yung kaniyang pagkilos, huwag nating siyang unahan. Let's commit our way to the Lord. In 1 Samuel chapter 26 verses 17 to 20, sabi po doon, nakilala ni Saul ang tinig ni David. "David, anak ko, ikaw ba yan?" tanong niya. "Ako nga po, mahal kong hari," sagot ni David. Sinabi pa niya, "Bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Isinasamo ko, mahal na hari, pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa kanya para mabago ang kaniyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok nito, sumpainawa siya ni Yahweh. Dahil sa ginagawa nilang ito, napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad sa lupain ng Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako na pulgas lamang ang katulad ay gustong patayin ng hari? Bakit kailangan pa niya akong habulin na parang isang mailap na ibon?" Kaya po, ang kailangan lamang po nating gawin ay talagang ipagkatiwala lahat sa Panginoon. Walang ah, kayang maipagmalaki si David sapagkat si David ay ang kalaban niya ay hari. Kahit marami siyang pagkakataon para mapatay ito, pinipili niya palagi na unahin yung pagtiwala sa Panginoon, na siya ipoprotektahan nito, na nakikilos ang Panginoon sa kanyang sariling kapamaraanan at ipagkatiwala ang lahat ng hakbang na mangyayari. Na kahit maraming question sa isip ni David, ay pinili pa rin niya na huwag unahan ang Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 37 verses 5 and 6, "Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun." Kaya patuloy lang na ipagkatiwala natin sa Diyos na siya ang poprotekta sa atin. Trust God to protect us. And sa number 3 po, trust God to bless you or to reward you. In verses 21 to 24, sabi po doon, sinabi ni Saul, "Nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama sapagkat sa araw na to ay hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako, napakalaki ng kasalanan ko." Sumagot si David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito, niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Pinahahalagahan ko ngayon ang inyong buhay at naway ganun din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan." Kaya po, talagang ang pangyayaring ito sa buhay ni David, dahil sa hindi siya gumawa ng sarili niyang mga desisyon, pinili niya nga na sumunod sa Panginoon.
God rewarded him. Sabi dun sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Dun sa pangyayari na yon, hindi nakatanggap si David ng masasakit na salita mula kay Haring Saul. Bagkus, sinabi pa ni Saul kay David sa verse 25, "Pagpalain ka ng Diyos, anak. Marami pang gawaing naghihintay sa'yo at tiyak kong magtatagumpay ka." Kumbaga, sa kabila ng mga ginawa niya kay David at nakita niya na hindi siya nito pinatay or ginantihan, ang response ni Haring Saul kay David ay binless pa niya ito, na sinabihan niya na, "Pagpalain ka ng Diyos, anak, marami pang gawaing naghihintay sa'yo at tiyak kong magtatagumpay ka." Yun po yung maganda, na kahit ano pa po ang ginagawa sa ating mali ng ating kapwa, pero kung tutumbasan natin yun ng kabutihan, sila mismo yung makaka-realize nito. Kaya sila mismo, kagaya ni Saul, ang nagbigay pa ng pagpapala or magbibigay ng ah, magandang salita. Wala na siyang magawa eh. Kumbaga, yun na yung pinaka least that he can do, na pabayaan na si David. God rewards all those who do right. David did the right things. Hindi siya padala sa bugso ng damdamin na kaya niyang patayin yung taong gusto rin siyang patayin, dahil binigyan siya ng 2 pagkakataon para gawin yun pero hindi niya ginawa. Palagi niyang sinasabi na hindi niya dapat galawin o hindi niya kayang patayin ang hinirang na hari ng Panginoon. Kaya sa huli ay talagang nakatanggap siya ng blessing. It's a blessing when someone tells us na humayo ka, pagpalain ka, instead of cursing him, na pwedeng gawin ni Haring Saul na murahin siya, pagsalitaan siya ng masasakit dahil ang tagal-tagal niyang mahuli, ang tagal-tagal niyang mapatay. Pero ano ang ginawa ni Haring Saul? Binigyan pa siya ng magagandang mga salita. Sabi po, God can make your enemies be at peace with you. In Proverbs chapter 16 verse 7, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. So parang kung titingnan natin sa mga ordinaryong tao na nasaktan, hindi maintindihan bakit sila sinasaktan, at bigla na lang magkakaroon ng twist na biglang naging mabait or naging mabuti yung taong nanakit sa kanila. Yun ay dahil sa pagkilos ng Panginoon. Minsan mahirap pong maintindihan, pero yun po yung katotohanan. Kapag po tayo ay nasasaktan ng ibang tao or ng mga pangyayari, wag nating hayaan yung sarili natin na gagawa tayo ng paraan para gumante or iparanas din sa kanila yung pain na iparanas nila sa atin. Bagkus, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Trust God's ways. Trust God that He will protect us. And trust God to bless us. When we take matters into our own hands, we show that we do not really need God. Parang, kumbaga, kaya na natin gawin yung gusto natin gawin kasi tayo yung nasaktan eh. Pero hindi po yun yung tinuturo ng ating mensahe sa araw na to. Ang tinuturo po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong araw na to ay magtiwala lamang tayo sa Kanya na siya lang yung magdedesisyon kung ano yung Kanyang gagawin. David had more reasons to take revenge but did not do it. Kasi nga, malaki ang tiwala niya or pagtitiwala niya or pananampalataya niya sa Panginoon na si God ang bahala sa kanya. Leave it up to God. Trust Him with our family, with our work,
with our future, sa lahat po. Kahit po marami tayong karanasan sa buhay natin na tayo ay nasasaktan, nahihirapan, still, magtiwala tayo sa Panginoon. Still, ipagkatiwala natin sa Kanya na tayo ipoprotektahan niya. At higit sa lahat, magtiwala tayo na ibe-bless tayo ng Panginoon. God is sovereign. He is in control. He is working. Life goes better when you leave it up to God. Mas mahirap po kasi minsan yung pinipilit nating gumante, and in the end, tayo rin po yung nagsasuffer. Tayo rin po yung nahihirapan, tayo rin yung nagigilty. Pero gayahin po natin or tularan natin si David sa kanyang ginawang pagtitiis ng damdamin na kailangan niyang i-honor kung ano po yung kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Kahit maraming chances na nakita niya na pwede niyang paslangin yung taong tumutugi sa kanya, hindi po siya gumawa ng anything para saktan yung taong yun. Pero, naiparamdam niya dun kay Haring Saul na mapapatay niya na. Pero dahil nga, yun nga, nakuha niya yung water jug, yung sibat niya or yung kanyang weapon, and dun sa umpisa ay nakuha niya pang kumuha ng piraso ng tela dun sa kanyang robe. Nandun na siya, pero still, hindi ginawa ni David yung sarili niyang kagustuhan sapagkat mataas ang pagtingin ni David sa ating Panginoon na siya ang tutulong, gagawa ng way, He will protect him, and of course, He will bless him. At sabi dun sa last verse of chapter 26, pagkatapos nito ay lumakad na si David at umuwi naman si Saul. And I believe that was the last time na pagkikita po ni Haring Saul at ni David. So in conclusion po, in our lives, marami po tayong pwedeng maranasan na hindi man kagaya ng karanasan ni David, but somehow marerelate natin yung sarili natin. Ang atin pong kailangan gawin is ibigay natin sa Panginoon. Let's leave it up to God. Wala tayong kayang gawin. Maaring sabihin natin na pwede naman tayong gumante pwede naman tayong gumawa ng sarili nating pangaraan. Pero anong mangyayari after that? Tayo yung masasaktan, madadama yung pamilya natin, mas marami pang tao ang mahihirapan. Pero kung ibibigay na natin sa Panginoon ang lahat ng hirap, ng bigat, ipagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat, siya ang bahala. Siya ang magpaprotekta. And in the end, siya pa yung magre-reward sa atin kasi gumawa tayo ng tama. At yung tamang yon ay yung pinagpasakamay na natin ng Diyos yung mga pangyayari na yun. Even the Lord Jesus Christ showed us that He needed God when He was experiencing deep pain and discouragement when people accused Him and planned to kill Him. Pero yun nga, ang Panginoong Jesus, hindi siya gumante. He did not make any revenge or wala siyang ginawang paghihiganti sa mga taong nag-accuse sa Kanya. But instead, He asked the Father to do His will. And Jesus chose to leave everything up to God. At yun po yung ating nararanasan na blessing din na tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagsunod ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama. God sent Jesus to die on the cross for our sins. We can also trust Him with everything. Kaya patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. And sa lahat po ng ating mga pinagdadaanan, let's leave everything up to God. Siya po yung bahala. He will make ways for us, He will protect us, and He will bless us. Nawa po ay patuloy na tayo ay wag panghinaan ng loob kapag tayo po ay dumadating or dumadaan sa matinding mga pagsubok. Kasama natin ang Panginoon, hindi po niya tayo papabayaan. As long as tayo ay laging magtitiwala sa Kanya. Maraming kayang gawin ng Panginoon. He is sovereign. He is in control of everything. Kaya
patuloy tayong magtiwala lamang sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord God, thank you for the reminder from your words. Salamat, Panginoon, sa halimbawa na ipinakita ni David sa amin na kahit gaano pa po kahirap ang sitwasyon, ay matutunan namin na laging ipagkatiwala sa inyo ang anumang mga bagay, mga kabigatan. Hindi man namin alam kung ano yung mangyayari in the future, pero Lord, tulungan mo kami na lagi kaming magtitiwala sa inyo. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for your blessing. Maraming salamat dahil nandyan ka palagi to guide us, na binibigyan mo kami ng maraming dahilan para mas magtiwala pa kami sa inyo, Panginoon. And forgive us, Lord, kung may mga panahon na kami po ay nagkakamali. Nakakalimutan namin na ipagkatiwala sa inyo yung mga maraming bagay. Ginagawa namin yung sarili naming mga kaparaanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago yung aming mga attitudes, Panginoon. Kung may mga mali man sa aming mga ginagawa, ay maitama namin ito. At matutunan namin palagi na makinig sa inyong mga tinig at hindi kami makinig sa mga tao lamang or maniniwala or magtitiwala sa tao lamang. Kundi ang tiwala namin ay sa inyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan at kayang gawin ang lahat. Kaya patuloy kami, Panginoon, na titiwala sa inyo. You are sovereign God. You are in control of everything. And we thank you, O God. Maraming salamat pong muli. Nawa ay patuloy na maisapamuhay namin ang lahat ng aming mga naaaral na mga salita mo, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay. At ngayon po sa pag-celebrate po ng Father's Day, I commit all the fathers of Christ to the world, na patuloy na ikaw ang gumabay sa kanila, magpatatag sa kanila, magpalakas, at anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. I pray, God, na ikaw po ang magbibigay sa kanilang inspiration. Continue to trust you, Panginoon. Kahit ano pa po yung kanilang mga pinagdadaanan, kung sila man po ay may mga nararamdamang sakit, o may pinagdadaanang kabigatan sa buhay, Panginoon, pagaanin niyo po, alisin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga nararanasang karamdaman. Pagalingin mo po sila. At patuloy na gawin mo silang great leaders of their families, Panginoon. Na sila ay magsisilbing mga halimbawa o mga modelo ng iyong mukha, Panginoon, na tutulong sila sa kanilang pamilya, magtuturo sa kanilang mga anak, magtatama, magtutuwid ng naayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat ng ama ng tahanan at patuloy na ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po sa araw na to. Patuloy na ikaw po ang gumabay sa lahat po sa amin, and patuloy na ikaw po ang niluluwalhati namin at maging sa aming mga gagawin for the rest of the day, Panginoon, ay patuloy na samahan mo po kami. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, we glorify you, and we lift your name on high. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.